Ang kadalasan nating nakikitang humahataw sa mga Zumba sessions, mga mamshi na gustong magpaka-healthy. Pero wala pong pinipiling edad ang Zumba dahil ito ang pinatunayan ng 80 anyos na si Nana Omeng. At wala rin itong pinipiling hugis ng katawan. Kaya naman ang sigaw ni Jay-Z, no to body shaming. Ang kanilang mga bidang dance moves talaga namang kinagigiliwan. Kilalanin ang mga Zumba sensations na ito sa ulat ni Von Aquino. Ang mga Pinoy mahilig din talagang sumayaw. Makarinig lang ng tugtog, sasabayan na ng indak at kembot. At dahil nasa TikTok era na tayo, nakahiligan na rin natin itong i-record at i-upload sa social media. Sa probinsya ng Nueva Ecija, dalawang viral sensation ang humataw sa pagzuzumba. Hindi lang sila basta zumbalera, mga outfitera rin. Naging viral sa social media ang Zumba video na ito ng isang out and proud queer zumbalera. Suot ang kanyang agaw pansin na orange swimsuit. Dahil sa kanyang paandar na Zumba outfit, kinagiliwan siya ng mga netizen. Ang kanyang Zumba video naging viral din sa social media at umabot na sa 14 million views. Sino nga ba ang confidently beautiful na Zumbalerang ito? Nakilala namin dito sa bayan ng San Leonardo sa Nueva Ecija ang 25 anyos na si Jay-Z. Yahoo! Easing-easy lang sa kanya ang kada indak at kembot. Nahiligan ko po mag-Zumba way back 2017. Na-invite po nila ako sa isang event kasi kailangan daw po ng mas maraming tao, mas masaya. Napagtunan ko po ng pansin yung pagsusumba hanggang sa ginagawa ko na lang siya na pampalipas oras, pagka-stress. Bata pa lang daw si Jay-Z, tila tinatawag na siya ng dance floor. Kaya naman ang mabuo ang grupo nila ng mga Zumbalera sa kanilang barangay, halos araw-araw siyang sumasama rito para sa isang oras na paghataw at pagpapapawis. Para sa mga plus size o mga taong may kalakihan ng katawan at medyo mabigat ang timbang, may paalala lang po ang mga eksperto ukol sa mga nakakapagod na exercise gaya ng Zumba. Kung obese ka at overweight, syempre, mas maganda pa rin tayo mag-exercise para at least may pawis natin, bababa yung weight mo, no? Depende pa rin kasi kung ano talaga yung gagawin mo sa katawan mo kung gusto mong magpapayat. Kasi syempre, kung obese ka kasi, maaari din talaga mga underlying conditions dyan, no? Like yung mga hypertension, no? Kaya yung mga dyslipidemia or matataas sa mga cholesterol. Importante talaga na magpa-check pa rin sa doktor para matignan natin kung kumusta yung mga blood chemistry, no? Kasi syempre, depende pa rin kung akma ba talaga yung activity na gagawin sa'yo, no? Like sabihin natin kung extraneous ba yung exercise mo. Kaya dapat in moderation lang. Dahil sa hilig ni Jay-Z sa pagzuzumba, kung saan-saang Zumba event na rin siya sumasali sa Nueva Ecija. Hanggang sa isang araw, sa isang Zumba event sa Cabanatuan City, nagpasiklab siya ng di pangkaraniwang Zumba outfit. Sumayaw siya suot ang one-piece orange swimsuit na ito. Bugs! Kabog silang lahat. Bakit mo ba naisipan na mag-swimsuit habang nagzuzumba kayo? Kasi po that time, marami na po talagang kabog yung mga outfit. Ngayon, no choice po ako, hindi talaga ako mapipili kung hindi ako magpapapansin. Gusto ko po ako yung comedy sa Zumba, yung agopan, makatuwa, same time good vibes. Maraming netizen ang natuwa dahil sa ipinakita niyang nag-uumapaw na kumpiyansa sa kabila ng kanyang timbang. Meron din namang tila hindi natuwa at nambash pa. Pero si Jay-Z, deadma sa mga bashers. Siguro po, sagot ko lang sa nagbabody shame sa akin. Push nyo lang yan. Kasi hanggat hindi ako humihingi ng pangkain sa inyo, wala kayong karapatan na husgahan ako. So, ngayon po na sumikat yung video ko, halos lahat po ng plus size tulad ko, sobrang tuwa po nila na ako daw yung mukha ng plus size na malakas ang loob, determinado, focus sa goal. Sabi ko nga po sa kanila, be proud kung ano ka. Kasi tao ka, tao din sila. Kung ano kinakain mo, kinakain din nila. Napadami lang tayo ng kain. Out and proud na LGBTQ+ community member si Jay-Z.
Bukod sa mga Zumba competition, nakahiligan na rin niyang sumali sa mga pageant sa bayan nila. Pero sa kabila ng pagiging ladlad sa kanyang sexualidad, may mga tao sa buhay niya na hindi ito madaling natanggap. Ang kanyang mga magulang, lalong-lalo na ang kanyang tatay. Medyo nagsergalit ako noon, noong mga time na yon. Lalo na pagka yung uuwi siya dati galing school, nakikita ko yung bag niya, punong-puno ng lipstick. Sasabihin niya sa akin, hindi sa akin yung daddy, piniram lang yun sa akin, papasoli sa akin. Sabi ko, kanino to? Sa kaklase ko yan, pinatago lang sa akin. Galit na galit talaga ako ng mga time na yan. Sa school po pala, mahilig po palang sumasali sa mga pageant doon. Tapos impong takong sa bahay namin. Nawawala po lagi yung sapatos sa mataas. Dinadala po pala, hindi ko naman po talaga alam na gano'n. May nagbida lang po sa amin na, ay, yung anak mo, bakla. Lahat po ng pagsubok ginagawa ko para po sa family ko. Mahirap po ba yung acceptance bilang anak? Kasi sila po yung magulang ko. Wala naman po akong ibang tatakbuhan kundi yung magulang ko. Siguro nga po, sa panahon ngayon, mahirap tumanggap ng anak na ganito. Pero umaasa pa rin po ako one day, matatanggap din po ako. Kasi alam ko naman po lahat ng ginagawa ko, worth it para sa kanila. High school ang natapos ni Jay-Z at sa ngayon ay walang permanenteng hanap buhay. May mga araw na nagtitinda siya ng street food sa harap ng kanilang bahay. Ilang taon na rin siyang rumaraket bilang hair and makeup artist. On-call lang siya kapag may customer na magpapagupit. Mag-haircut po tayo, tapos gusto po ng client natin naka-hair iron, kaya magdadala po ako ng plancha. Sa ngayon po, wala po kaming ganong source of income kasi po, unang-una wala po akong naging trabaho. Matagal-tagal na rin po akong walang trabaho. Bali, siya lang po talaga yung kumakain niya, yung mga extra-extra niya. Kahit sino naman po sigurong LGBT dito sa mundo na tanggapin ka man ng lahat ng tao sa mundo, kung di ka naman tanggap ng magulang mo, wala lang din. Kaya, Dad, shout out sa'yo. Tatanggap mo din ako one day. Para sa'yo to, promise. Dala-dala ko yung apelido mo, mahal na mahal kita. Sa kabila ng mga pagsubok na pinagdaraanan ni Jay-Z, tuloy lang ang buhay. Sa araw na ito, naghahanda siya para sa isa na namang pasabog. Kalaunan pati nanay niya, tinutulungan na rin siya sa pagbibihis niya ng mga pasabog na outfit. Tinulungan ko siyang igawa siya ng pantibabal niya para mamaya pag siya yero papasabog ang dating. Basta siya lumalaban, meron siyang paaayos sa aking damit, gagawin niyang costume. Ako taga-tahi niya. Nang dahil sa kasikatan niya, kinukuha na rin siyang mag-muse sa mga liga ng basketball sa San Leonardo. Lagi nila kasi ko inaabangan eh. Siyempre after matapos yung introduction, may kasabihan ka na, if you have it, show it. Nang mamatay sila sa inggit. Kung para kay Jay-Z, pampataas ng self-confidence ang Zumba. Sa Zumbalera namang ito, anti-aging ang effect nito sa kanya. Paggising sa umaga, kape lang ang agahan, solve na. Dahil mas binibigyang pansin ni Lola ang kanyang OOTD o outfit of the day. At syempre, kung todo alahas pa si Lola, hindi po siya attend ng party o magnininang sa binyag. Suot ang rubber shoes. Dito pala sa covered court ng barangay nila ang rampa niya. Meet your Lola Dominga Puyat, o mas kilala sa lugar nila na si Lola Omeng. Ang Lola Zumbalera ng Cabanatuan City, Nueva Ecija. Proud na proud ako nun dahil tuwang-tuwa sila sa akin. Dahil doon sa age ko, ngayon lang sila nakarinig na nagsusumba 85 years old. Si Nana Omeng ang pinakamatanda nilang miyembro, aging gracefully sa edad na 85. Yung katawan ko biglang lumakas. Mawawala ang stress mo eh. Kahit na may problema kapag ikay nagsusumba, nakakalimutan mo ng lahat yon. Kasi yung katawan mo masiglang masigla. Taong 2020 bago magsimula ang COVID-19 pandemic nung matuto si Nana Omeng na mag-Zumba.
2021 naman nung magbalik at lalong mahumaling sa Zumba si Nana Omeng. Panahon kung kailan nakalalabas na ulit ng bahay ang mga senior citizen. Ilang taon na po kayo nagzuzumba? 2 na. Pero bago po kayo matutong mag-zumba o mag-zumba, ano po yung ginagawa nyo na aktibidad na physical po? Walis-walis, yun lang. At saka ako, pag nag-zumba, ayoko nang madalang ang tuto. Gusto ko mabilis. Kahit na straight yung 5 hours na nag-zumba, kaya ko. Hindi ako pinagpapawisan. Wala, hindi ako nauuhaw. '80s nung tamaan si Nana Omeng ng cancer sa dalawang magkaibang parte ng katawan niya. Ang naging sakit ko, una, yung ovary ko. Nagkaroon ako ng cancer. Ngayon, nung inoperahan ako, pinabiopsy, hindi naman stage 4. Ang advice sa akin, nagpa-ultrasound ako, meron daw akong bukol nga. Sabi ko, kailangan operahan. Okay naman yung aking biopsy. Tapos, 2 years, 2 months, nagkaroon ako ng colon. Colon naman. Ngayon, kailangang operahan. Inoperahan ako dito sa hospital sa amin. Ang karanasan niya sa pagkakaroon ng cancer ang siyang naging paalala sa kanya na mas pangalagaan ang sariling kalusugan. Mabuti na lang at nakilala niya ang Zumba instructor sa barangay nila na si Rochelle. Nung una, siyempre hindi siya makakasunod kasi hindi pa niya gamay yung step ko eh. Pero hindi siya naupo. Kahit late na yung reaction niya, sige, tuloy pa rin siya. Araw-araw yon hanggang sa yung kilos niya nagbabago din. Bumibilis na. Hindi raw inasahan ni Rochelle na magiging fast learner si Nana Omeng. Na-inspired naman ako kasi sabi ko nga, sana din, abutin ko din yung edad niya. Na makakaabot din ako ng ganyan, makasayaw pa ako, makakilos pa ako. Si Nana Omeng hindi lang nagkasya sa kanilang covered court. Kaliwat kanan na rin ang mga sinalihan niyang Zumba contest sa Cabanatuan City. Yung mga ito ang tinanggap ko na Zumba certificate. At saka itong 2 medal nito sa Zumba rin ito. Ang gusto ko, Zumba Princess. Ewan ko, princess eh. Tapos itong isa, Queen. Ito gusto ko rin yan. Zumba Queen. Ayan o. Sawa na ako sa Zumba Gold, puro gold. Ay, ito sa Best in Attire. Ito. Speaking of attire, nakilala rin si Nana Omeng sa lugar nila dahil sa mga paandar niyang outfit habang nagzuzumba. Pag ako'y naka-costume, lahat sila, nilalapitan ako para akong artista. Nagpapapicture sa akin silang lahat. Sa palagay ko, pag ako'y nagpatahi, iba ang magiging aura ng mukha ko. Siyempre, maganda. Oh, yung reflection ng damit mo, kung anong kulay. Oh, ganun. Nasa kasuotan mo yan eh. So, ay ginamit ko noon last year birthday ko. Itong gown nito. Ito, pinanlaban ko rin ng Zumbeto. Nanalo to. Nitong 2022 lang habang sumasayaw ng Zumba si Nana Omeng sa isang event sa Cabanatuan City. Isang vlogger ang kinunan siya ng video at pinost ito sa social media. Ipinakita niya na hindi hadlang ang katandaan para maging aktibo sa pag-ehersisyo at para panatilihing malusog ang pangangatawan. Ano po yung mensahe nyo sa mga kapwa ninyo naman na senior, na maire-recommenda nyo po ba ito sa kanila, itong Zumba, para maging fit and healthy rin po sila katulad nyo? Ina-advise ko sa aking mga kasinor, kahit na ang age nila 60 pataas, sabi ko, kung silang titigil ng kasusumba kasi pampalakas ng katawan yun, hindi pampaganda ng katawan, pampalakas. Kasi kayo kako, yung mga stress ninyo mawawala. So, totoo naman talaga na once na nag-exercise tayo, kailangan kasi talaga mas maganda yung circulation ng katawan natin. Kasi once na we do exercise, syempre, mas magbuboost yung immune system natin, magkakaroon ng circulation, mas maganda pa rin talaga yung, alam mo yun, yung mga free radicals bababa. Kaya kung tutuusin talaga, pwede talaga makatulong ang isang pag-exercise sa lahat na may mga sakit. But not necessarily, mapapagaling niya ito. So ano pong feel ninyo? Mga ilang taon lang kayo, Nana Omeng, pag nagsasayaw kayo ng Zumba? Pag nagsusumba, para lang akong 16. Dancing knows no age, gender, and body type. Yan ang pinatunayan ni Nana Omeng at Jay-Z. Ano man ang intensyon natin sa pagsasayaw, ang importante ay napapasaya tayo nito at napananatili nitong maayos ang ating kalusugan.
Ako si Von Aquino, kasama sa iisang brigada.